Good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Ito po yung kaibigan, your brother in the Lord. And allow me to share with you a message that really inspiring us for this month of December. I know for sure that most of us, a lot of people right now, they are, exciting and they had lots of preparation for this celebration for this month of Christmas. Alam po natin mga kaibigan na itong Christmas, as far as the Bible is concerned, that this Christmas, this celebration is pointing to Christ alone. This is all about Jesus. Jesus is the only reason for this celebration. Sa Bible, mga kaibigan, is really clear na wala po tayong mabasa kung anong oras si Jesus pananganak. Wala po mismong nakawitness nito. But dahil of course, ito ay nagiging isang tradition na, nagiging isang pagtuturo na rin. But the issue here is talagang totoo na isinilang si Jesus. But ito po ang pinaka-importante mga kaibigan is the essence or the message behind this birth of Christ. Dapat natin laging maintindihan at malaman na kung bakit si Jesus ay isinilang para po lahat tayo ay iligtas sa kapahamakan. Dahil po lahat po ng tao ay we are all candidates for condemnation. We are all candidates to be judged for punishment. Dahil lahat po tayo ay nagkasala. All have sinned and come short from the glory of God. According sa mga Jewish scholar, mga kaibigan, ang study nila kung anong buwan si Jesus isinilang, sa kanilang mga study ay estimated nila sa month of April, probably first week of April or last week of April. Yun ang mga study nila. But as I've said na talagang totoo na si Jesus ay isinilang. Naging tradition natin na every December ay yun ang celebration ng Christmas sa pagsilang kay Jesus. Anyway, mga kaibigan, ito po ang simpleng mensahe po. Hindi lang po na hindi lang sa birthday or sa December natin yung pag-commemorate natin sa birthday ni Jesus. But the most important thing is the reason. Why is it Jesus born? Bakit si Jesus binigay sa atin? Kung basahin natin ang Bible, mga kaibigan, sa John 3:16, one of the most common verse. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Ito po ang tunay na Christmas. Ang tunay na Christmas po, mga kaibigan. Christmas is all about Jesus. Christmas is all about the love of the Father. That Jesus Himself was given as a perfect gift for this world. Dahil po, ang reason, lahat po tayo ay mailigtas. Yan po ang tunay na ating inspiration na ating laging isaisip, bakit may Christmas? Para po lahat tayo ay mailigtas. Kaya po mga kaibigan, ang encouragement po dito ay lahat po tayo ay maglingkod kay Lord. Lahat po tayo ay laging magsamba, magpuri, magpapasalamat. Hindi lang minsan maraming tao magsimba lang ng sa Diyos every December. Like for example, yung 9 days ba yata yung pagsisimba, simbang gabi. Hindi po. Lahat po, sana tayo ay magsimba kay Lord, hindi lang po sa ganon na tradition natin, simbang gabi. Sana po kahit hindi December, tapat tayong magsimba. Tapat po tayong magsamba kay Lord. Kung maaari, araw-araw po tayong magsamba. Magpapasalamat. Kahit nasa bahay ka lang, you can worship the Lord. So mga kaibigan, ang mensahe po ng Christmas na ikaw at ako
ay gusto ng Lord na mapatawad, mahugasan po tayo by His precious blood. Yan po ang talagang message ng Christmas, mga kaibigan, na tayong lahat ay mahal na mahal ng Diyos. Niligtas na po tayo 2,000 years ago. The crucifixion of Jesus, His sacrifices, ang kanyang kamatayan doon sa cross ng Calvary, mga kaibigan. Yun po ang fulfillment sa lahat ng ating kasalanan. Kaya po tayo ay manalig, tanggapin si Jesus ng buong puso, and of course, allow Him to rule in your life, to reign in your hearts. And you must serve God. You must serve Jesus. Kaya sabi ng Bible, if you want to follow Jesus, sabi mismo ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself, take up the cross, and follow me. So meaning, mga kaibigan, hindi na po tayo ang masunod. Ang masunod po ay ang kalooban ng Lord, ang kanyang salita. Kaya ikaw, tayong lahat, nangailangan tayo ng kanyang salita. And let His word to teach you, to guide you, to equip you, para po tayo ay magkaroon ng katuwiran ng Panginoon. So hindi na po ang ating kagustuhan, kalooban ang matutupad sa ating buhay. Ang kalooban ng Lord na mismo. Kaya if you want to follow Jesus, serve Him with all your hearts and deny yourself, take up the cross and follow Him. Meaning, mayroon man tayong mga challenges, mayroon tayong mga trials sa buhay, kahit anong trials, kahit anong hamon sa buhay, andun pa rin tayo, tapat tayo kay Lord. Magpapatuloy pa rin tayong maglingkod. Kahit anong hamon, kahit anong bigat, nandun pa rin tayo tapat sa Panginoon. Maglingkod pa rin kay Lord, magsamba pa rin kay Lord. Kahit anong sitwasyon, kahit anong krisis sa mundo, kahit anong krisis sa ating pamumuhay, sa ating pamilya, mga kaibigan, you must establish yourself towards God, to serve God, to trust God. Establish yourself, establish your faith, and of course, bigay mo lahat kay Lord, yung puso mo at kaluluwa mo. And God is able to bless you. God is able to turn upside down in every situation, from bad to something, from nothing to something. God is able to prosper you. God is able to provide you, even beyond your imagination, beyond your expectation. That's our God. He's almighty, He's sovereign, He's faithful God. Minsan, i-allow ni Lord, we will go through a certain test of faith because God wants to test your hearts, wants to test your faith. But if you are proven and tested, if you overcome your challenges in your life, and I know for sure, God is going to promote you. God is going to prosper you. And God will amaze you with something amazing. His abundance, His favor, His breakthrough. God is going to release it in your behalf because it is God's joy, it is God's pleasure to prosper His sins, to prosper His people. Kaya mga kaibigan, patuloy lang tayo, huwag tayong matakot kahit anong hamon sa mundo. Let's keep on trusting. Fix your eyes unto Jesus. He's the author and the finisher of our faith. So ito po ang mensahe ng Christmas, na ikaw at ako talagang magsamba kay Lord. Kahit anong oras, kahit anong panahon, kahit anong celebration, December man o anong buwan, tayo po ay tapat na magsamba kay Lord araw-araw. Marami tayong mga vacant time. You can pray. Seek the Lord. And of course, praise His name. Yun lang po ang kalooban ng Lord. Na tayong lahat ay magsamba, magpuri, at magpasalamat regardless sa anong denomination tayo, anong sitwasyon natin, anong mga challenges sa buhay natin. Tayo ay magsamba at magpuri kay Lord. Yan po ang kalooban ng Lord sa ating lahat. Salamat po sa iyong pakikinig. Sana po ay makatulong ito kahit kunting oras or minuto na pinanood mo, maka-encourage naman sa iyong pananampalataya kay Lord. God bless po mga kaibigan, and please like and share, and of course mga kaibigan, i-follow mo rin itong channel natin, God's Mission TV. Salamat po, God bless po sa ating lahat, and bye-bye.